Kaugnay nga dito sa donasyon bilang pabuya, may sinabi po ng KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion, labag ito sa batas. Pakinggan po natin ang kanyang paliwanag. Ana, meron lang akong gustong malinaw, no? Kasi narinig ko yung donation, yung solicitation. Di ba, sir, pagka nag-donate, nag-solicit, nagbabayad pa yan ng, ng donor's tax? Dapat ba yan nire-report? Halimbawa, yung kaibigan ni Mr. Abalos, kailangan mag-file sila ng donor's tax, ganun ba yun? Hindi siya nagsabi galing daw sa kaibigan niya Wala naman nagtatanong sa kanya, sinabi lang niya. Ako nagtanong ako sa kanya, saan galing yung pondo? Kasi nakita ko yung logo ng PNP at saka DILG. So ang iniisip ko noon, pera ng gobyerno, pondo ng gobyerno. Sabi niya hindi, galing daw sa kaibigan. Baka nakulangan lang siguro ng research po si Secretary Abalos. Kung mabasa natin yung Section 7D ng Republic Act 6713, swak na swak talaga siya. Because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever, you cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable, even if it is supposedly for a legal purpose. That cannot be, because that is right to that invites any and all temptations. Kasi may rumor na tatakbo siya pagka senador. So kumbaga, rumor lang 'yan. And what would prevent him from to also I am also accepting donations for the public purpose of the advancement of my senatorial campaign. Of course, that is only a possibility, no? I'm not saying that he is doing it, but the danger that would arise if we would allow that to happen is really there. And that is why Republic Act 6713 is precisely crafted in order to curtail any and all such possibilities. Ayan, attorney. Well, yun nga po Kasi talagang miskin di ka abogado. Parang may mali. Yung paghuli, katungkulan ng gobyerno dahil kabahagian ng jurisdiksyon ng isang soberenyang bansa. Bakit kukuha ka ng pabuya na galing sa pribadong sektor? Unang-una, bakit magdodonate ng ganyang kalaki isang pribadong sektor? Siyempre, gusto niya magpalakas doon sa mga nagpapahuli. Hindi ba graft na yan? Di ba tatanaw ng utang na loob ang Secretary of DILG sa isang tao na nagbigay ng 10 bilyong pabuya? Di ba yun ang pinagbabawal ng batas? Na pagbibigay ng pabor kahit kanino? So sa akin, sentido komún Maski wala yung sinasabing special law ni Atty. Torion, wala pong nagbibigay ng walang motibo. May motibo yan. Nagpapalakas sa gobyerno. Bakit mo papayagan? Alam mo namang hihingi ng pabor yan sa mga darating na araw. So sa akin, graft po yan. Yung pagtatanggap ng pribadong pera para sa pabuya dahil hindi po yan libre. Yan ay gagawin nila, napakalaking halaga, dahil gusto nila magkaroon ng utang na loob ang gobyerno sa pamamagitan ng tao na tatanggap ng donasyon. Simple lang po yan. Diba? At attorney, may karapatan din ang taong bayan na malaman kung sino ba itong friend na tinutukoy ni Secretary Abalos. Correct. Dahil meron na tayong karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang DILG, napakasensitibong posisyon yan dahil nandyan, nasa ilalim ng DILG ang ating kapulisan. So sino ba itong tao na nagpapalakas sa DILG na magdodonate ng 10 million? Hindi po barya yan para sa mga taong gaya namin. Dahil yung 10 million po, hindi namin kikitain yan sa isang buong lifetime. Grabe. So dapat man lang, lumantad ka kung sino ka. At tignan natin kung anong interest mo para ikaw ay magpalakas sa gobyerno, lalo na sa DILG.